speak good things. For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things. And an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. Kararag tayo bit kakabsat, amami nga nailangitan, umay kami nga daan iti kababan iti nakam iti sangwanan nyo. Dayawan da ka po, daan kami manan iti gundaway, pribileyo, tapno agadal iti sasauyo. My prayer, dear God, that you will continue to help us. Nawa Panginoon, ang mga salita mo ay maging pagpapala, kapupulutan ng mga aral na magdadala ng ikabubuti ng bawat isa, hindi lamang sa aming tahanan, kundi sa lipunang aming ginagalawan. Kagaya ho nga ng sinabi ninyo, ang mundo ay napakadilim at nabubulok, kaya ginawa mo kami na asin at ilaw, at nawa po through our lives ay maliwanagan po ang mga nasa kadiliman. At ang mga may sakit, ang mga papunta na ho sa pagkabulok ay mahabol po namin sila, Panginoon, at through our lives ay magkaroon sila, Panginoon, ng healing. Lord, salamat dahil patuloy mo kaming pinagpapala ng inyong mga salita at mayroon pa rin mga mananampalataya na nais ka pa rin unahin at gawin ang inyong kalooban. At nawa po, Diyos, ay maging hamon patuloy ang aming pong buhay ng katapatan at pamumuhay, Panginoon, ng maayos at magiging magandang halimbawa. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan at ganun din po mga kapatiran po namin na nasa monitor, maaring may mga sakit, inyo pong pagalingin, o maaring nasa labas sila ng aming pong bayan at nais po nilang makapakinig at nawa, Panginoon, ay matuto din sila, O Diyos. Sa inyo lamang pong lahat, in Jesus' name this thing I pray. Amen and Amen. Okay, so dalawang talata na pagpapatunay na ang gobyerno ay mahalaga. Amen? At paano kung masama ang mga namumuno, anong gagawin natin? Well, mayroong sagot din yan. Nasa Timothy chapter 2, we have to pray. Anong ipag-pray natin? Na nawa bago sila mamatay at pumunta sa impyerno, magkaroon sila ng tsansa na maligtas. Amen? At makabawi sa kanilang mga kasalanang ginawa. Di ba, mga kapatid? Yun po yung atin pong trabaho na kung saan ay iniatas ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. So, dito sa pinag-aaralan nating biblical respect for leaders, even when we disagree, nakita natin una, the biblical command to honor leaders. Pangalawa, respect does not mean blind obedience. Alright? May mga punto na hindi talaga tayo susunod, pero handa tayong tumanggap ng kabayaran ng tamang ating tatayuan at hayaan natin ng Diyos ang siyang magtanggol sa atin. Amen? Kagaya ho nang nangyari sa mga magkakaibigan na si Shadrach, Meshach at Abednego. Kagaya po na ni Daniel. At mamaya mapapasadaan po natin yan. Kaya hindi porket ginawa ng batas yan, gagawin na natin. Susundin na natin. Lalo na kung masisira ang paninindigan natin sa sinasabi ng Bible. Doon na tayo magsasabi na we ought to obey God rather than man. O, kagaya noon, napatunayan natin na tayo'y nakapanindigan at magandang testimony ang ating church na kahit nagpandemya, halos lahat ay nagsara, natakot sa pandemya. O, laging sinasabi ni Nanay Tulyaw na hindi siya nabaksin. O, naging debate ho yan eh. Yung baksin daw ay hindi ka na magtatagal, mamamatay ka na. Di ba? Pagka tinanggap mo yan. O, yung iba, sabi nila, pag tinanggap mo yan, sa demonyo ka na.
Kaya yung iba, extreme, hindi talaga tumanggap. Okay? At to the point na pinapalabas nila na mas spiritual sila. At mahinang pananampalataya mo pag tumanggap ka ng vaccine. Hanggang sa langit daw yan, pinagdidibatihan kung bakit siya namatay. Bakit ka namatay? Kasi nagpabaksin ako. Yung isa naman, ba't ka namatay? Kasi hindi ako nagpabaksin. So sa mabaksin ka o hindi, pag oras mo, mamamatay ka. Di ba? So, that will not make you spiritual or carnal. Alright? Kaya pwede nang tanggapin, pero igalang natin yung mga tumanggap. At igalang din natin yung hindi tumanggap. Ang mahalaga, nagpatuloy tayo. Amen? At hindi tayo nagsara kasi talagang minandatuhan ang iglesia na non-essential. Mas essential yung palengke, mas essential yung grocery, mas essential yung tinatawag na parmasya, di ba? Essential yung mga hospital. Pero mga kapatid, ang church is non-essential. Sa atin hindi ho. Essential yan. Amen? Kahit anong mangyari, lalo na ngayon, wala na pong pandemya. Noon, mayroon kayong rason. Pero ngayon, wala na kayong rason. Di ba? Ba't hindi pa rin kayo maatin? From the beginning, talagang siguro, wala ka talagang pagmamahal sa pagkakatipon-tipon. Kasi kung mahal mo ang Panginoon, hindi na yan uubra yung sabi mong, wala na, hindi na utos yan. Alam nyo, existing pa rin yan. Bagamat hindi ka na dapat inuutusan, dahil sa panahon natin, biyaya nga, you are motivated by love. At nakikita ang pag-ibig mo, sabi ng Panginoon, sa Kanya kung ginaganap mo ang Kanyang utos. Di ba? Kaya, prove the sincerity of your love. How can you prove the sincerity of your love? By obeying the clear command of God. Amen? Kaya, hindi tayo narito dahil napipilitan tayo. Hindi. Mahal natin ang Panginoon. May mga pagkakataon talagang hindi tayo makakapunta. Maintindihan natin yan. Pero, sabi nga nila pag lindol, Diyos ko. Pag baha, Diyos ko. Bakit pag linggo, busy ako? Di ba? Parang napaka-unfair naman. Di ba? Sa ating Diyos na lumalang, sa ating Diyos na nagligtas, sa ating Diyos na nagsusustain, at nag-prepare na maganda nating bukas. Amen? Nag-prepare na maganda nating bukas. Okay? Kung mabuhay pa tayo ng another 10 years, naniniwala ko, kung patuloy tayo magtitiwala at susunod sa Kanya, mas magiging maganda ang bukas mo kaysa sa ngayon. Ngayon, kung hindi ka man dumating doon at anihin yung buto at hindi nagbunga yung itinanim mo, at buhay pa yung mga anak mo, sila ang ani. Amen? At least mayroon kang itinanim na anihin nila. Ganon pa man, pag darating ang Panginoon at mamamatay ka, mayroong langit na mas maganda kaysa dito sa lupang ito. Tama ba yung kapatid? Kaya walang lugi sa pagpapatuloy at paggawa ng kalooban ng Panginoon. Amen? Walang lugi. Kaya magpatuloy po tayo. Kaya hindi tayo blind followers. Hindi tayo blind followers. Okay? But we have to respect. Okay? Igalang pa rin natin. Okay? Kaya ang mga mananampalataya nga nung panahon nila Pedro bago sila ibilanggo, binubugbog pa di ba? At hindi pa sila nakakalabas, binabantaan na pa. Pag lumabas kayo, bibilang ko namin kayo ulit. Pero, sabi lang, walang bearing yan sa amin. Di ba? Kaya paglabas nila ginagawa nila ulit. Di ba? May time pa nga na nakalabas.
Habang nagpre-prayer vigil yung mga mananampalataya sa Book of Acts, lumabas si Roda, may kumakatok eh. O akala niyo multo. Di ba? Paano nakalabas? O di ba? Tinulungan sila ng anghel eh. O nakalabas sila. Amen? O, kaya alam niyo kapatid, sometimes doon sa takot natin na sa batas ng tao na nagko-compromise na tayo, hindi nakikita yung power ng Diyos. Ano yung pag nanindigan ka, nakikita yung power ng Diyos sa buhay mo. Amen. Na ibig sabihin, mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa buhay mo. Nahanda kang mamatay para sa Kanya. Amen. At kung hindi pa kalooban ng Diyos na mamatay ka, makikita ng Diyos yung kapangyarihan na kahit na hayok ang mga leon, hindi ka kakagatin at lulunukin. Di ba? Na kahit napakainit ng apoy, hindi ka masusunog. Hindi ba himala yun? Di ba? Kapangyarihan ng Diyos yun. You know, sometimes, mga kapatid, panalangin tayo ng panalangin na palakihin ng Diyos yung ating pananampalataya, pero, walang nangyayaring himala. Bakit? Yung pananampalataya natin, walang gawa eh. Di ba? Kaya nga sabi ng preacher increase our obedience. Amen. Hello? Increase our obedience. Nandiyan na yung saligan ng ating pananampalataya eh. O, ang gagawin na lang, isagawa mo. Paano mo isinasagawa bilang isang bata? Na pag nakarinig ka ng pangaral na maging dapat magalang, masunurin, masipag, matatanggal ang katamaran mo, matatanggal ang kabastusan mo. Yon yung kapangyarihan ng Diyos. Binago ka niya. Bakit? Sinunod mo yung nais ng Diyos sa buhay mo. At dahil dyan, yung tatay mo, makikita niya yung magandang testimony mo at maaring sila'y maliligtas. Yun yung kapangyarihan ng Diyos. Oh. Diba? Kaya, yan yung isang bagay na dapat nating tandaan. Pangatlo, the danger of critical spirit. Diba? Pantayan natin yung atin pong espiritu na huwag maging critical. A fool uttereth all his mind, but a wise man keepeth it in till afterwards. According to Proverbs 29:11. Just because we have strong opinions does not mean we must voice them at every opportunity. Oh. Diba? Mayroong isang anak, tinanong niya yung kanyang tatay. At sabi niya, Tay, okay na ba kayo ni ate? Sabi ng tatay, ay mayroon bang choice ang tatay na makipagsagutan sa anak? Kundi umunawa at magpatawad. Diba? Totoo yun. Hindi ka pwedeng makipagngал-ngalan. Kasi, immature eh. Kung mas matured ka, di ba? Mag-extend ka ng pangunawa. Sisikilin mo yung damdamin mo. Hindi ka manunumbat. Hello? Kahit na hindi yan iimikan mo. Kahit na hindi yan magsasalita, kakausapin mo. You will still connect. Di ba? Hindi ka maglalagay ng pader para lumala yung problema. Di ba? You know? At kuminsan, titimbangin mo din ang sarili mo, baka ikaw ngay may mali. Di ba? Bakit nagkaganoon? So, magsusuri ka pa rin. Amen? Hello? O kaysa magkaroon tayo ng tinatawag na critical spirit. Yeah, everyone is, sabi nga nila they are free to express their opinion. Di ba? Hindi mo kinakailang i-insist yung opinion mo. Di ba? Kung tatanggapin niya dahil sa tingin niya mas maganda, thank you. Di ba? At kung nakinig ka naman sa opinion niya, sa tingin mo mas maganda yung opinion niya, kaduwagan ba na tanggapin mo yun? Kung ikakatuto mo? Hello? Sometimes, pataasan ng ihi. Yung palang pataasan na ihi na yan, palaro pala yan. Na talagang literal.
Kaya lang, hindi tayo pwedeng sumaling mga matatanda. Di ba? Ang mga sumasali lang dyan, yung mga bata na talagang inosente na kaya nilang ilabas yung kanilang ari at umihi talaga ng pataasan ng ihi. At kung, di ba, iihi sila talaga pataasan. At kung sino mataas, yun yung panalo. Oh, kaya mo yan, Brother Sherwin? Oh, pataasan ng ihi. Pero hanggang naging kwanyan, kaya nga, kailangan talagang matapang ang loob mo at saka talagang hindi ka papatalo. Oo. Kaya yung mga sumasali dyan, tinitipid yung ihi, umiinom ng maraming tubig para pag nag-contest, hindi siya mananalo siya. Ganon. Pataasan eh. Oo. Hanggang naging kasabihan yan ng pataasan ng pride. Oo. Kaya pag sinabing pataasan ng ihi, walang gustong magpakumbaba. Walang gustong patatalo. Basta mas magaling yung lulo ko. Kaysa sa lulo mo, panis yung lulo mo. Sasabihin niyan, hanggang mamaya nag-aaway na yan. Kasi ayaw patalo eh. Di ba? Kaya alam niyo kapatid, bantayan natin yung atin pong mga attitude. Amen? Bantayan natin. Alright? So, pang-apat, setting an example in speech. Setting an example in speech. Jesus taught that our words are a reflection of our hearts. Nabasa natin kanina sa Luke 6:43 patungkol sa mabuting puno at masamang puno. But in every role, there is an exemption. Tama? Kaya mayroong talata, Brother Sherwin, Brother Jesse, Pastor Jesse and Pastor Galido, na binanggit na ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. And vice versa, ang kasalanan ng anak ay hindi kasalanan ng, di ba? Lalo na kung nasa age of accountability na yun, lalo na kung nasa adult years na. Di ba? Ngayon, kung talagang nasa pudir mo pa yan, talagang siguro tatanungin mo, saan ako nagkulang? Bakit nagkaganito yung anak ko? Baka hindi maganda yung aking halimbawa. Ganon pa man, sabi nga in every sheep, there is not only there is an spot, but there is always a black sheep. Tama ba yun? Tama ba yun? Siguro. Bakit gumaganong ka, mama? Di ba? Ibig sabihin, iisang pinanggalingang inatama, pero magkakaiba ang ugali ng mga anak. May mga anak dyan talaga na pasaway. Tama ba yun? Ayan, nangingiti na si Brother Gab, siya yata yung black sheep eh. Kaya siguro kung hindi nakakilaya sa Panginoon, baka yung mukha niya puro bordado na yan. Di ba? Baka lang hindi bordado, baka punong-puno na ng mga piercing yan. Di ba? Kasi yung iba, hindi lang bordado, may marami pang mga piercing eh. Kaya pag nakakakita ko ng babae na nakakaapat na ng butas, sabi ko, wag mo nang dagdagan yan ha, kako. Baka pa sa susunod na magkita tayo, 6 na yan. Di ba? Dapat isa lang yan eh, kung babae ka, di ba? Isa lang. Ba't kinakailangan mo ng dalawa? Yung iba, overacting sa ilong pa nagpabutas. At lalong overacting yung iba, sa dila pa binutas. Di ba? At siyempre, tayo mga nakakaunawa niyan, may dahilan kung bakit naglagay sa dila. Di ba? Well, mga kapatid, kaya pag nakakakita tayo ng ganyan, nagpapapansin yan kasi kulang ng pansin sa loob ng bahay, nagre-rebuild yan para mapansin, di ba? Kasi nga, talagang naghahanap ng attention. Attention seeker, di ba? Kaya pansinin mo na para masaya na siya, di ba? Pero ang hindi mo papansinin yung mga narcissist. Kasi lalo mong pinapansin yan, lalong natutuwa yan. Kaya yung mga narcissist, huwag nyo nang pansinin. Di ba? Oo. Kaya, mga kapatid at mga minamahal,
Pero, talagang ganun eh. Ang sabi diyan, a good tree, bring it not corrupt fruit. Only the corrupt tree will bring corrupt fruit. Kaya nga sabi dito sa verse 43, neither that a corrupt tree bring forth good fruit. At ang sabi sa verse 44, every tree is known by his own fruit. Diba? Kaya sabi, Joseph Pruitt. Wrong yan, hindi yan Joseph Pruitt. Sabi, Joyce Fruit. Joyce daw di ba? Joyce Fruit Gum. Di ba? Sabi, nung sumita ng pangatlo, sabi niya, mali kayo. Hindi yan Joyce Pruitt. Yan ay Joseph Fruit Gum. Kala mo, tumama na Di ba? Pero ang tama doon di ba? Joseph Fruit Gum. Now, anyway, natatawa kayo pagka patawa, di ba? Sa bagay, pagka umiyak kayo sa patawa, medyo abnormal ka dyan, di ba? Mas maganda yung tumatawa ka talaga. Alright? So, may mga tumatawa na pag sila'y mag-isa na, kasi doon lang nila nakuha yung patawa, di ba? Okay lang yon. Kaya pag hindi nyo naintindihan, makisabay lang kayo sa tawa. Kagaya namin noon. Pagka Amerikano ang nag-preach, kasi alam nyo sa Olongapo, maraming mga nag-preach na Amerikano doon. Lalo na nung nandun yung loob ng base, may mga talagang dumadalaw na mga preacher. Kaya siyempre, mahina naman tayo sa English. Kaya pag nagpapatawa yung American na pastor, nakikisabay din kami ng tawang mga magkakapatid. Kasi lahat kami magkakapatid. Kasi yun yung pili ng aming kuya. Wala kami magawa Kasi seniority ba? Kaya pag nagtatawanan lahat, tatawa din kami ng sabay-sabay. Tapos magbubulungan kami. Ano ba yung sinabi? Di ba? Di ba? So, anyway, mga kapatid, sabi dito, a good man. Are you a good man? Why not? If you are a bad man, hindi maganda yan. Dapat tayo maging mabuti. Amen? At ang good man, sabi na to, out of the good treasure of his heart. What? Bring it forth that which is good. Di ba? Kaya, yung pinakahuling part dito, yan yung madalas nating kinukote na for the abundance of the heart, his mouth speaketh. Sa ibang gospel, sabi niya, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya, provocation sometimes is a test. What is in your heart? Di ba? Paano ka mag-respond pagka nakarinig ka ng mga negative? O kasabihin na natin pagmumura, makikipagmurahan ka din ba? Di ba? Makikipagpalingkihan ka rin ba? O can you control yourselves? Di ba? Papatulan ko ba ito? Diba? Sabi mo, ikaw lang bang marunong magmura? Di ba? Makikipagmurahan ka na rin. Pero pag kinontrol mo yung sarili mo, tapos lumabas pa sa bibig mo, Brad, wag naman ganyan. Amen? Hindi naman maganda yan na ako'y mumurahin mo. Di ba? Minsan napipikon tayo. Unawain natin siguro talagang hindi pa nga siya puspos ng banal na espiritu, hindi pa siya malago. Di ba? So, ikaw na masasabing malago, napupuspos ng espiritu, diyan ngayon marireveal yung libelo ng Kristyanismo mo. Amen? Amen? Kaya, makikita nyo, we have to set an example in speech. Hindi lahat ng mga salita na gusto nating sabihin, sasabihin natin. Magtatanong tayo,
makakatulong ba ito? Makakapag-edify ba ito? Hello? Oh. You see? So, Paul instruct the Ephesian believer in Ephesians chapter 4. Look at your Bible in Ephesians chapter 4. Okay? Ang sabi ho dyan, sa verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of what? Edifying, that it may minister grace unto the hearers. Amen? Amen? Kaya, command dyan eh. Let no corrupt communication. Okay? Now, maganda yan. Titignan natin yung ilang mga related niya na mga talata. Yung no corrupt. Okay? Makikita ho natin yan sa Ephesians 5, 3 and 4. Sabi niya sa Ephesians 5, 3 and 4, okay? Neither filthiness nor foolish talking. Binanggit ho dyan. Nor jesting which are not convenient, but rather giving of thanks. Alam nyo, pagka nagmamurmur ka, hindi ka nagiging thankful in everything, hindi natutuwa yung nanay mo na nag-prepare ng pagkain mo. Nagising pa naman siya na maaga para magprito ng itlog. Maglaga ng itlog. Tapos, magkukomplain ka lang. Di ba? That will discourage your mother. Pero tingnan mo, pagka, wow! Praise the Lord! Nagluto si nanay ng itlog. Thank you, Nay! Di ba? Natutuwa siya. Wala akong nakitang nagpasalamat na nakasimangot. Pag kaya naitaos sa puso mo na nagpapasalamat ka, mayroong ngiti yan. Wala rin akong nakitang nakangiting nagkukumplain. Ida naman? Wala. Laging ang mukha niyan, hindi maganda. Di ba? Kaya, alam nyo, bilang isang mananampalataya, yan yung binanggit dyan eh. Bahagi ng buhay natin yung dapat pasasalamat. In everything give thanks. Amen? Kaya, pag nagkasakit ka, salamat Panginoon. Yung sakit ko hindi mas malala kaysa kay... At maglilid para ipag-pray mo siya, Lord. Siya, mangangailangan ng 109,000 every chemo. Ako, ang sakit ko, anan lang. Akin mo, awang-awa ka na sa sarili mo, anan lang. Ang solusyon lang dyan, pumunta ka lang dun sa labas, sa malapit sa basketbulan. Mayroong mga namumulaklak ng dilaw yun. Yun, yung dahon nun, effective na gamot sa anan yun. Kumuha ka ng dahon, kung gusto mo mas makapangyarihan pa, isama mo na yung bulaklak. Dikdikin mo, tapos inumin mo. Hindi mo inumin. Ipapahim mo yung katas nun. Tingnan mo, yung anan mo matatakpan, magiging berde. Incredible hook ka na. Amen? Hindi, walang biro mga kapatid. Totoo yun. May mga ipinapahid dyan. Mo awang-awa ka na sa sarili mo, yung sakit ng iba mas malala. Di ba? Kaya kung lagi kang titingin ng dahilan para magpasalamat, mayroon. Kaysa pinipili mong laging nagkukomplain, nagmumurmur. Di ba? Hindi magandang pag-uugali yan. Kaya, napakaliwanag. Nang sabi dyan, let no corrupt communication. Ano pa? Tingnan niyo po ang sinabi ng Bible sa 52:2. Thy tongue deviseth mischiefs like a sharp razor, working deceitfully. Babalik tayo sa 5:9.
For there is no faithfulness in their mouth. Their inward part is very wickedness. Their trough is an open sepulcher. Alam niyo yung open sepulcher? Di ba? Pagka yung kabaong, lumipas na yung imbalsa mo, pag binuksan mo yon, yung amoy na lalabas doon, nakakasulasok. So, pag yan ay nilibing na, hindi mo na ibabalso mo yan eh. Pagka yan ay binuksan, ako sisingaw. Di ba? Kasi inuuod na yun eh. Ganon yung mga bibig na mga taong, di ba? Hindi control yung bibig na puro na lang, di ba? Paninira, puro na lang, di ba? Ang dami namang pwedeng purihin. Bakit nagko-concentrate sila doon sa mga bagay na hindi naman dapat? Di ba? Kaya, sabi ho sa Matthew, Chapter 12, 34 to 37, O generation of vipers, how can you being evil speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. But I say unto you, that every idle word that men shall speak, idle word. Habang ako'y naglilinis kanina ng sasakyan, nakalinis na ako ng isang sasakyan. Nalinisan ko na yung kutsi ni Jameson. Bago ako lilipat doon sa Hilux. Dinig na dinig mo talaga yung mga kwentuhan ng mga seminarista. May nagbibida doon. Tapos mamaya, takbo na sila ng takbo, nagmamadali na sila. Kasi maraming idle words eh. Iba kung yung bang, sige, magbilang na tayo. Ang binibilangan yung paano humabol dun sa tamang oras dun eh. 7:15 na, nagtatakbuhan sila, di ba? Pero kung binilangan siguro yung pagkain, wala nang daldal. Para bang sa BCMC nung nag-training kami, wala pang 5 segundo, wala pang 2 minuto, ubos, pati ulo, pati tinik ng tuyo. Di ba? Nakaganyan ko. Kaupo, may command pa. Ang bibilis talaga eh. Kaya lang kung minsan, sa dami ng mga kwentuhan, daldalan. Buti kung importante yung mga pinag-uusapan, tawanan lang ng tawanan. Di ba? There are a lot of idle words. Are you listening? Kaya sabi dito, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Isa sa pagbibigay natin ng sulit yung mga pinagdadaldal natin. Di ba? For by the words thou shalt be justified, and by the words thou shalt be what? Condemned. Di ba? Are you with me? Ang daming pwedeng matututunan tayo dito. Yung word na that which is good. Deuteronomy chapter 6, 6-9. And these words which I commanded this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk to them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon the post of thy house and on thy gates. Another, isa pa, dadagdag ko. Psalms 37, 30-31, the mouth of the righteous speaketh what? What? Wisdom. Verse 30 of chapter 37 of Psalms, the mouth of the righteous speaketh wisdom, and his tongue talketh of judgment. The law of his God is in his heart, none of
his steps shall slide. Kaya, mga kapatid, mula dito sa mga talatang atin pong binasa, we have to set an example in speech. As believers, we are called to be different from the world. Diba? Nung ako'y naglalaro pa ng text, alam nyo, ang mga bilang namin, puro pabaligtad. Si awalad, otla, di ba? Minsan, nadadala pa rin natin yan, yung mga hanip, mga ludi, mga sakalam, di ba? Petmalu, mga ganun ba? Di ba? Well, mga kapatid, anong lingwahe ng mundo? Alam nyo, ang mga bakla may lingwahe din yan. Gay linggo. Ang mahilig magpauso niyan ay si Vice Guapo. Di ba? Di ba? Para bang ang kasiyahan niya mang-asar. Magbaba ng mga tao. Di ba? Ang tawag doon, jesting. Ginagawa niyang katatawa ng isang tao. Kaya magiging maingat din tayo na ginagawa nating katatawa ng tao. Magiging maingat din tayo dyan. Kaya publicly, hanggat maaari, wag. Privately, kausapin mo. Brad, ganito. Kasi concern ka eh. Amen? Sometimes we are guilty on that. Laging mayroong tampulan ng asaran. Di ba? Kinakaasaran lagi. Yun ang gustong-gusto nating asarin. Buti na lang, hindi napipikon eh. Baka maging maingat din kayo. Baka bigla na lang humawak ng martilyo yan. Bigla ka na lang pukpukin. Di ba? Napikon na sa'yo. Kaya, bantayan nyo rin. Kaya, bilang isang mananampalataya, the world thrives on tearing down leaders, is spreading gossip, and is stirring up division. But Christians should be known for speaking truth in love, for praying for those in authority. Yan ang sinabi sa 1 Timothy chapter 2, 1-2, and for demonstrating respect even in disagreement. Di ba? Nakita ho natin si Daniel, Joseph, Nehemiah, they handled themselves in pagan governments. Each served under rulers who did not share their faith. Tama? But they have the approval of these people. Why? Because they were being respected. Si Nehemiah, lalo na, di ba? Nung marinig niya yung sinabi ni Hananay or ni Hanani, di ba? Na kalunos-lunos ang kalalagayan ng mga Israelita. That leads to a deep sorrow, grief to Nehemiah na nagproklama siya ng fasting kahit mga hayop. Maganda na yung kalalagayan ni Nehemiah bilang cupbearer. Amakin mo, hindi ba napakagandang kalalagayan yan na bago kainin at inumin ng hari yung pagkain niya, ikaw munang unang titikim? Kaya ang alam, mapanganib din. Kasi kung mayroong mga nagbabalak na maglason, lalo na yung cook, diba, yung involved sa pagkain. Kaya nabilanggo yung butler at saka baker eh. Kasi parang nag-LBM yata yung hari doon eh. Parang hindi naman dati ganito siguro. Yun lang naman isip ko. Diba? Kaya pareho silang pinakulong. At alamin kung sino talagang mayroong sala. Ang may sala yung baker. At yung butler, pinalabas. Tama? Kaya, pagka nagsiserve ka ng panahon na yon sa hari na hindi ka masaya, nakasimangot ka, lalo na para kang kinakabahan, medyo delikado ka, di ba? Pero, salamat. Dahil nagtanong yung hari,
hindi ka naman dati ganyan, Nehemiah. Lagi ka naman masaya naglilingkod. Bakit ngayon parang malungkot ka? At doon niya naikwento, paano ako magiging masaya, mahal na hari, ng kalalagayan ng aking mga kababayan ay kalunos-lunos. Oh. Kaya, pinatawag niya yung Minister of Environment. Di ba? DNR ba yun? O, DNR. At sabi, gumawa ka ng sulat at payagan si Nehemiah na magputol ng mga kahoy para ma-rebuild nila yung wall. Tama? O. Kaya, alam niyo kapatid, do we gain the respect of these leaders? Diba? Kung nang babastos na tayo, nakikipagmurahan na tayo. Kaya, kako pagka ganyan, ang misis ko lang, pang mayroon nag-comment na hindi maganda doon sa mga ipinost ko siya na talagang talak ng talak Pagka ng misis ko nagtatalak na, yung puso ko naman parang hindi natitigil sa kwan buburahin na lang natin, ganyan-ganyan. At pagka natahimik na, doon na, okay na. Diba? Pero kung halimbawa, binubumba ka na ng ganyan, ng mga pananalita na hindi magaganda, can you still sleep in the night? Diba? Lalo na kung halimbawa nasa area ka ng pangangaral ng kabanalan. Diba? Oh. Kaya, yun yung nakakalungkot, di ba? Na nasisira ang testimony natin kahit na mga Baptist. Oh. Di ba? So, buti na lang kung tayo independent. At pwede nating sabihin, hindi namin kasama yan. At saka kami mga Baptist, walang pakialaman Oh, may kanya-kanyang gobyerno. Hindi kami universal. Localized kami. Kaya nga naniwala tayo sa autonomy of the local church. Amen? Walang mangingialam sa atin at hindi natin din sila pakialaman. Bahala sila. Pero tayo magproprotekta ng kawan na kung saan tayo inilagay ng Panginoon. Amen? Yan. Kaya, wag nawan yung mababalitaan si pastor na nakipagmurahan dyan. Di ba? O nakikipagpamatok na. Ako minsan din, gusto ko malaman ninyo, mayroon din pong naging mayor ng Tayog na nung nanalo siya, ginawa po ako na committee ng isang sangay. Ano ho yung committee na yon? Bidding. Alam niyo yung bidding? Pag may project, ang isang munisipyo, yung mga kontraktor, mayroon silang envelope. Kami yung tigabukas ng mga envelope ng mga committee. At yun ay babasahin namin, pag-aaralan namin. At kami mag-approve mula doon sa halimbawa 5 kontraktor kung sino yung gagawa. Tapos pipirmahan mo yun. Nung medyo nakita ko na hindi maganda ang patutunguhan, I officially resigned. At sabi ko dun sa mayor, Mayor, I will resign. I don't want to be involved. Kasi nung nakaraan, mayroon tayong pinirmahang truck. Bakit mayroon namang proposition na mayroong truck? Hindi pa nabibili yung truck. Nasaan na ho yung truck? Inapirma na natin yun. May budget na ho yun, di ba? Bakit wala pa ho yung truck? Alam nyo, yung mayor na yon na bilanggo, malversation of fund. Di ba? Kaya, kailangan, masarap din na sabi mo, kasama ko. Alam niyo mga ganyan parang puro picture lang ba? Nag-preach sa mga general, di ba? Pag nag-preach ka na sa general, ginawa ka na ng pabor niyan, baka mamaya hindi ka na rin nagsasalita, di ba? Because it takes two to tango. Kaya kung talagang mababahiran yung pangalan mo dyan, it's better to be independent than to stand alone. Di ba? Tama ba yung mga kapatid?
Kaya kuminsan, mga nakikiride doon sa mga power ba? Gusto nilang dumikit sa mga pangyarihan, di ba? Pero paano pag nasira yun? Di ba? Di ba? Kaya, each serve under rulers, itong si Daniel, Joseph, at saka Nehemiah, na na-build yung kalapong magandang testimonyo. Kaya nga ho, sa paninindigan nila, makikita nyo, nababago yung decree. Ang wala nang ibang sasambahin, kundi ang Diyos lamang ni Shadrach at Abednego. Wala nang ibang tatawagan, kundi ang Diyos lang ni Daniel. Di ba? They gain the respect. Because of their respectful demeanor, God elevated them to position of influence. Nung inaayos ko po yung conversion nitong lupa na ito into agriculture into anong tawag doon? Residential and institutional. Nung pumunta po ako sa Sanggunian, alam nyo, may mga 4 yata na kagawad na naroon kasama si Vice Mayor. Alam mo, nagtayuan sila lahat. Yung 4 nagmano sa akin. Si Consial D, si Mansano, mayroon pang 2 na nagmano. Pastor, biniro ko nga sila, God bless you. Tapos even si Vice Mayor, Pastor, nalalaw ka. Anong may paglilingkod namin? Ako, inilalakad ko po kasi, wala naman yung sekretary ng Sanggunian po, nakalib pala. Just tell us kung anong may tutulong namin, Pastor, ha? Kaya, at least, hindi naman tayo sumasama sa politiko, pero we gain the respect of the politician. Di ba? Na alam nila ng ating tatayuan ay tama. So, mga kapatid, because of their respectful demeanor, God elevated them to position of influence. So, tayo, hindi naman interesado na magkaroon tayo ng posisyon. Okay na to, na naglilingkod tayo sa Panginoon. So, pakiusap lamang po, mga kapatid, dahil ngayon, umiigting, baka mamaya nagpupus na tayo dyan, nakikipagmurahan na rin tayo, doon sa mga komento, di ba? Kasi pag mayroon nag-post dyan, napapasama ko minsan yung mga komento na to the point na foul na. So, let's set an example in speech. Ang speech, hindi lamang po dito. Even yung mga komento na yan, di ba? Kaya pagka nagmamaripusa ka dyan, naghahanap ka ng mga kakampi, di ba? Nagbabalitaktakan na dyan, nag-aaway na, tong paam kiti. Kasta talaga ti ugali na data nagalas. Yung kastanak magdatang, di ba? Iligos-ligos mo kiti. Di ba? Mga ganun bang mga payo ko minsan. Kaya kung minsan, pupunta ka doon sa messenger. Sabi mo, ano ba yung mga pinopost ninyo? Hindi maganda yan, it will not help. Di ba? I-apply natin ang biblical principle. Nasaktan ka, puntahan mo yung nakasakit sa'yo. At sabihan mo. Kung nagsisi siya, patawarin mo. Amen? Di ba? Hindi naman dapat dinadala dyan sa social media. So, yan po yung dapat nating makita dyan. And then, panghuli, practical application for today. So, how do we apply this principle in a modern political climate? Number 1, refrain from speaking evil of leaders. This does not mean we must agree with every decision, but we should avoid name-calling, mocking, or wishing harm upon those in authority. Thank you, Mrs. Bunyog, for always telling me, Papa, pag nagsalita ka, huwag kang nagbabanggit ng pangalan. Kasi una, naka-live stream ka. Di ba? Alam nyo, yung mga pumupulot dyan sa live screen, hindi kinukuha naman yung buo, kundi yung piraso lang. Tapos yun yung imamag ni Pai. Di ba? Kaya mayroon tayong kilalang nangangaral ngayon. Pagka medyo nagsasalita siya ng, siguro, politiko, immute. Di ba? Immute. Talagang wala kang marinig. At sasabihin, sorry. Di ba? Kasi baharing kunin yun na ibabalik sa'yo. Ididimanda ka ngayon ng libel.
Kaya, thank you, Mrs. Bunyog. Alright? So, pangalawa, pray for those in leadership. Rather than complaining, we should intercede for wisdom, righteousness, and God's guidance in their lives. And then pangatlo, engage in respectful discourse. When discussing politics, believers should exemplify a Christ-like attitude, listening with humility and responding with grace. And last, trust in God's sovereignty. Amen? Trust in God's sovereignty. No leader rises or falls apart from God's will. Even when our ruler is unjust, God can use them to accomplish His purposes. Sabi nga nila, one way ng Diyos parusahan niya ang mga taong tumalikod sa Kanya ay magre-raise siya ng masamang hari. Di ba? Hindi natin alam kung minsan. Para ma-realize natin na hindi talagang hope natin ito, kundi ang Diyos. Di ba? Ganun yun. Kaya, ang Panginoon, maraming paraan para tayo'y turuan. And to see that He is a sovereign God. Amen? Even when a ruler is unjust, God can use them to accomplish His purposes, as He did with Pharaoh, Nebuchadnezzar, and Cyrus. So, respecting leaders does not mean we approve of everything they do, nor does it mean we remain silent in the face of wrongdoing. However, it does mean we recognize that authority is given by God and that our speech should reflect trust in His sovereign plan. So, hindi na natin nabalikan yung DPWH. Pero, siyempre, related kasi ito eh. Di ba? Sa mga nangyayari ngayon. Anong gagawin natin? Sino ba talaga ang kailangan ng gobyerno natin? Tayo. Huwag na tayo makisawsaw at magdagdag ka pa ng problema. Maging mapanalanginin tayo. Mamuhay tayo ng tama. Kasi kung gagawa tayo ng masama, madadagdagan lalo yung marami. Tama? Eh tayo ang preservative eh. Tayo ang ilaw eh. Amen? Mamuhay tayo ng tama. Manalangin tayo. Pagtiwalanan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi nasa trono pa rin naman siya. God is always in His throne. Alright? Kung sinasabi mo na wala kang justice, bayaan mo ang Diyos. Kasi sabi niya, vengeance is mine, saith the Lord. Mas maganda nga na ang Diyos ang magtatanggol. Amen? Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin sa ating pagtapos. Dakilang Diyos, narito kami sa mga sitwasyon na nangyayari, nawa lalo kaming manalangin na naway dumating ka na. Siyempre, pag nanalangin kami ng ganyan, ay naway pinag-iigi namin ang aming paglilingkod, inayos namin ang aming pamumuhay, dahil alam namin na mayroon pong magandang idudulot ito. Lord, wag namin kakalimutan na ang kasamaan ay talo sa kabutihan. Ang kadiliman ay talo sa kaliwanagan. Panalangin ko, Diyos, na nawa po. Tulungan mo kami na lalong magliwanag. Tulungan mo kami na maging maganda ang aming testimonyo. At kahit na hindi maramihan, pakunti-kunti, ay mayroon kaming mga nahikayat. Kaysa mapunta sila sa mali at sila'y mapahamak. Dalahin ko, Diyos, na nawa po, itulungan mo kami na may pamuhay ang mga napag-aaralan po namin mula po sa inyong mga salita.
While every bow eyes closed naman is looking around, will you kneel down? Will you come and say, Lord, I will trust you sa mga nangyayari. You are a sovereign God. Will you say sorry? Maaring nakapag-utter ka ng mga salitang hindi magaganda, na hindi nakapulutan ng maganda. Will you come to Him and say, Lord, forgive me? Will you give me strength and yung biyaya upang magawa ko, Panginoon, ang tama? Walang higit na makakatulong sa kalalagayan ng atin pong lipunang ginagalawan, kundi tayo. You know why? Because every Christians are indwelt by the Holy Spirit. And the Holy Spirit is the restrainer. When rapture comes, the Spirit will no longer present. The presence of the believer will never be around. Kaya magwawala ang kalaban in a certain period of time. And we know that it will happen. It will happen soon. Nawa po, lalo tayong magliwanag. Dahil kung isa sa mahal natin sa buhay may iwanan, kung nahihirapan na sila'y maligtas sa panahon ng biyaya, masigit na mahihirapan sila doon. Baka isa sila sa tatanggap ng tatak. Kaya ngayon pa lang, lalo tayong magliwanag, lalo tayong lumapit sa Panginoon. Panalangin natin na ang buhay po natin ay maging maayos. Lord, salamat po. Alam namin ang mga salita mo hindi o babalik na wala hong kabuluhan. This will bring a good result. Na kami po ay kakikita ng mabuting bunga. Salamat po sa pagpapaalala mo sa dapat naming gampanan bilang isang mananampalataya. Patawarin mo kami sa mga nagawa ko naming kasalanan at tulungan mo po kami na mamuhay ng may kabanalan. Pinupuri ka namin. As I commit this brethren, pinagpre-pray ko po ang mga nakinig sa kanila pong mga bahay, mga kapatiran po na nasa ibang bansa. Pinagpre-pray namin ang may mga sakit na inyo nawa mo na ang hipuin at pagalingin. Pinagpre-pray po namin, Panginoon, ang mga hanap buhay ng mga kapatiran, ang mga naglalakbay, iingatan niyo po. At muli, O Diyos, narito kami upang kayo ay pasalamatan sa pamagitan po ng aming pong offering. At papasalamatin din po namin kayo sa mga biyayang aming pagsasaluhan ngayong gabi. Salamat po sa mga kamay na inyo pong ginamit upang maging kabahagi po ng pagiging blessing, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. In Jesus' name, these things we pray. All the people say, Amen. All right, let's sing as we give our offering.